Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Miss Winnie. Nais kong ibahagi ang isang kaganapan sa aking buhay. Ako nga po pala si Grace. Nakatira ako sa Occidental Mindoro. Sa kasalukuyan, ako ay nasa 40 anyos na. Lumaki ako sa hindi ko tunay na magulang. Nasa 8 taong gulang pa lang kasi ko nang mamatay sila dahil sa taong bayan. Napagkamalan pong mambabarang na naghahasik ng lagim ang mga magulang ko. Kaya po sila nagawang sakta ng mga tao at namatay. Mula pagkabata ay inalila na ako ng mga umampon sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na nakayanan ang mga pagpapahirap nila. Akala ko noon mabubuting tao ang mga umampon sa akin. Pero mali pala ako. Mas masahol pa sa alipin ang sinapit ko sa poder nila. Pakiusap, tama na po. Huwag niyo akong saktan. Bakit? Pagod ka na ba? Sumunod ka sa amin para hindi ka nagugulpe. Tama, engot ka kasi. Masyado kang bobita. Kung gusto mo ng kabaitan mula sa amin, sundin mo ang inuutos namin. Sinusunod ko naman po ang lahat ng sinasabi niyo sa akin eh. Kulang pa rin ba? Ano po bang nagawa ko para ganituhin niyo ako? Talagang kulang, Grace. Marami kaming isinakripisyo para sa'yo. Dapat lang napakinabangan ka rin namin. Lahat naman po ginawa ko eh. Bakit parang hindi pa rin sapat? Ibinigay ko naman po lahat ng makakaya ko eh. Bakit puro pananakit ang inaabot ko? Aba, nagrereklamo ka ba? Hindi mo ba kami naintindihan? Kulang pa ang lahat ng sakit na nararanasan mo kumpara sa kasalanan ng magulang mo. Natahimik na lang ako sa mga sinabi nila. Simula pagkabata, ganun na ang turing nila sa akin. Walang araw na hindi nila ako pinapahirapan. Nay, papasok na po ako. Baka gabihin po ako sa pag-uwi mamaya kapag hindi po ako nakaalis ngayon eh. Ayan, ganyan dapat. Magsipag ka para naman matuwa kami sa'yo. Hindi yung puro kaiyak at paawa. Sige na, umalis ka na para marami kang kitain. Huwag mo rin kalimutan na bumili ng bigas at ulam. Tandaan mo ang bilin ko. Opo, aalis na ho ako. Baka may ibibilin pa po kayo? Ikaw mahal, may ipabibili ka ba? Sabihin mo na para maisabay na ni Grace. Kung wala na po, aalis na ako. Mauhuli na kasi ako sa trabaho eh. Hindi pa ako sumasagot. Huwag kang bastos. Laking gulat ko nang bigla akong sampalin ni tatay. Hindi ko akalain na sasaktan niya ako dahil lang sa maliit na bagay. Agad akong napahawak sa aking muka. Ramdam ko ang biglang pamamanhid ng ibaba kong labi dahil ito ang napuruhan sa pagsampal sa akin. Sa totoo lang, Miss Winnie, kung hindi lang malaki ang utang na loob ko sa kanila dahil sa pagpapalaki nila sa akin, matagal ko na silang sinagot-sagot at nilabanan. Pero dahil alam kong wala akong mapupuntahan kapag pinalayas nila ako, tiniis ko ang lahat ng pananakit nila sa akin kahit pa sobra na ang pagpapahirap. Pwede naman ho kayong magsalita ng hindi nananakit eh. Kapag nahuli ako sa trabaho, baka matanggal ako. Wala na akong kikitain at mas lalo kayong magagalit sa akin. Ayan na naman siya. Iyak na lang ba ang alam mo? Sige na, umalis ka na. Huwag ka nang pumasok. Ang dami mong arte. Pero kailangan ko po ang trabahong ito. Hindi ako pwedeng matanggal. Hindi nga pwede. Maglaba ka na lang. Bakit? Susuway ka na naman ba sa akin? Wala akong pakialam kung matanggal ka. Ayoko po. Kailangan ko ng trabahong ito. Ayaw mong sumunod? Gusto mo uli na sampal? Ito ang sayo. Arte-arte ka ba ha? Tanggapin mo to ng matauhan ka. Naramdaman ko na lang ang malakas na suntok ni tatay sa sikmura ko. Sobrang kirot at namilipit pa ako. Kahit na nasaktan ako, tumakbo pa rin ako palabas ng bahay. Ayoko kasi na hindi pumasok sa trabaho. Nag-iipon din ako para makapag-aral sa high school. Simula nang makagraduate ako sa elementarya, pinatigil na nila ako sa pag-aaral. Sabi nila sa akin, magsasayang lang daw sila ng pera lalo na't hindi naman nila ako tunay na anak. Sobrang sama ng loob ko noon pero wala na akong magawa. Wala rin naman kasi akong matatakbuhan. Nasa 8 taon pa lang ako nang mamatay ang tunay kong magulang. Tanging sina Nanay Adelina at Tatay Mikoy ang kumupkop sa akin. Wala na rin kasi akong kamag-anak na gustong umampun sa akin.
Pagkarating ko sa trabaho, nag-alala kagad sa akin ng mga kasama ko. Alam naman kasi nila ang sitwasyon ko, pero nagsisinungaling pa rin ako para pagtakpan sila Nanay Adelina at Tatay Mikoy sa tuwing nagtatanong sila. Kinulit pa nila ako para magsabi ng totoo, pero hindi na lang ako umimik. Sinimulan ko na ang mga gawain na nakatoka sa akin sa karinderya. Isinubsob ko ang sarili sa pagtatrabaho bilang serbedora at minsan ay tagahugas ng mga plato. Matapos ang trabaho, binili ko ang lahat ng bilin sa akin ni Nanay Adelina. Hindi ko rin nakalimutan ang sigarilyo ni Tatay Mikoy para naman kahit papaano makaiwas ako sa panggugulpi niya. Tuwing uwian po kasi ay ibinibigay na rin ng amo namin ng sahod, kaya may pera na kagad ako bago umuwi. Nakauwi na ho ako! Oh, nandito na pala ang swail nating ampon. Hindi ba't sabi ko wag kang binili ko naman ho lahat ng bilin nyo? Ito rin po ang yosi ni tatay. Aba, ganyan dapat. Para naman matuwa kami sa'yo. Pasensya na rin po kayo sa nangyari kanina. Kailangan ko lang sumuway para mabili lahat ng kailangan nyo, lalo na dito sa bahay. Mabuti naman at alam mo ang obligasyon mo. O siya, magluto ka na makakain na tayo. Sinunod ko ang lahat ng gusto nila kahit hindi na makatao kung ituring nila ako. Masakit para sa akin na hindi man lang nila ako minahal, pero pinagpapasalamat ko na lang sa kanila dahil kahit papaano meron akong bahay na matutuluyan. Kahit pagod pa ako galing sa trabaho, ipinagluto ko kagad sila. Nang matapos ay inihanda ko na ang pagkain sa mesa, tsaka ko sila tinawag para kumain. Pero hindi man lang nila ako inalok. Kumain sila at walang pakialam sa akin. Nakatayo lang ako at pinanonood sila dahil ayaw nila akong makasabay. Nawawalan daw sila ng gana. Pagkatapos nilang kumain, tsaka nila ako pinayagan. Mga tira na lang ang palagi kong pinagtsatsagaan. Umupo na ako pagkatapos nila at dinampot ang isang pirasong tuyo. Yun ang inulam ko ng gabing yon dahil yun na lang ang natira. Kahit na gusto kong magreklamo, hindi ko ginawa dahil kailangan silang pakisamahan para hindi nila ako saktan. Ako rin kasi ang kawawa kapag sumagot pa at umalma. Lumipas ang mga araw at malapit na ang pasukan. Kahit alam kong magagalit na naman sila, kapag binuksan ko ang usapin tungkol sa aking pag-aaral, sinubukan ko pa ring magpaalam. Bukas ho pala, pupunta ako sa bayan para mamili ng gamit sa eskwela. Eskwela? Di ba't pinahinto ka na namin sa pag-aaral? Mahal, ang ampon mo, nangangarap na naman. Aba, wala kaming pampaaral sa'yo. Ano ba yung pumasok sa utak mo ha, Grace? Wala naman po kayong gagastusin kasi ako magpapaaral sa sarili ko. At sa tingin mo papayag kami? Kahit ito lang ho, hayaan nyo naman po ako. Pangako mas magsisipag ako, payagan nyo lang po ako. Payagan mo na, mahal. Pero kapag hindi dumoble ang bigay mo sa amin, titigil ka. Maliwanag ba? Wala na akong nagawa pa ng mga oras na yon. Sumang-ayon na lang ako sa gusto nila para matupad ko ang aking pangarap. Ilang sandali ang lumipas, habang naguhugas ako ng pinggan, bigla na lang namatay ang ilaw. Dali-dali kong kinuha ang kandila at tinignan ko kung nawalan ba ng kuryente sa aming kapitbahay. Pero tanging kami lang ang nawalan ng ilaw. Kaya naman napatingin ako kina nanay at tatay. Bakit po wala tayong kuryente? Nagbibigay naman po ako ng pambayad, hindi ba? Oo, pero hindi ko na ibayad. Pumunta kasi dito yung kumpari ko eh. Nagyayang magsugal, kaya yun. Naglaro kami, kaso natalo ako. Tsaka yung kalahati, binayad ko dun sa Bombay. May utang kasi ako na cellphone, yung nadukot sa akin sa palengke. Bakit hindi niyo ho inuna yung kuryente? Tsaka dapat sinabi niyo man lang sa akin para nagawan ko ng paraan. Aba, ano bang malay ko na puputulan tayo? Natural po, hindi tayo nakabayad eh. Ay, dapat pinaalam niyo sa akin. Ang dami mong satsat. Di bukas bayaran mo. Ibabalik din naman agad ang kuryente kapag nakabayad ka na. Kuda ka ng kuda dyan, ang sakit sa tenga. Hindi na lang ako kumibo sa sinabi nila. Alam ko kasi na mas masasaktan lang ako kapag nakipagtalo pa ako sa kanila. Matapos kong makipag-usap, nagpahinga na ako sa maliit kong kama sa sala. Wala kasi akong kwarto.
Tanging maliit na katre na ako lang ang gumawa ang higaan ko. Kinabukasan, maaga akong gumising. Nagluto ako ng almusal para sa kanila. At matapos nun, umalis na ako at nagpunta sa trabaho. Bumali ko sa amo ko para makakuha ng pambayad sa kuryente namin na pinutol. Noong una, ayaw pa sana akong bigyan ng amo ko. Pero nagmakaawa ako at sinabi ko ang aking sitwasyon. Sa totoo lang, hindi ko na iniisip kung magmukha akong kawawa sa harapan ng iba. Gusto ko lang magawa ang lahat para kina Nanay Adelina at Tatay Mikoy. Ayoko na kasing makaranas pa ng pananakit nila. Pagod na ako sa ganoong kalagayan. Miss Winnie, pakiramdam ko noon, sa tuwing nasasaktan ako at pinagbubuhatan ng kamay, parang mamamatay na ako. Para bang katapusan na ng mundo. Ang hirap kasi talaga lalo na't hindi ko rin hawak ang isip ng mga umampon sa akin. Ginawa ko ang lahat ng gusto nila, pero sa paglipas ng panahon, mas lalo nila akong inabuso hanggang sa dumating ang pangyayari na pinagsamantalahan ako ni Tatay Mikoy. Tay, pakiusap! Huwag po! Ayoko! Hindi tama ang ginagawa niyo! Sabing huwag kang maingay. Saglit lang naman to, Grace. Hindi ka naman mabubuntis dahil hindi ko ipuputok sa loob. Ayoko, Tay! Huwag mong gawin to sa akin! Maawa po kayo! Magagalit po si Nanay! Hindi siya magagalit kung hindi naman niya malalaman. Ang dami mong arte. Gusto mo talaga na ginagalit ako? Kapag sinabi ko, sundin mo. Matagal na kitang gustong angkinin, Grace. Wala lang akong pagkakataon. Kaya ngayon na tayong dalawa lang dito sa bahay, gagawin ko ang aking gusto. Halika dito! Huwag po! Masakit po! Aray! Tulong! Nanay! Tulungan mo ako! Ang kulit mo talaga! Huwag kang maingay! Huwag ka nang mag-inarte kung ayaw mong masaktan! Tiisin mo lang at manahimik ka. Mamaya mararamdaman mo rin ang sarap. Huwag kang magulo! Pasaway ka talaga eh! Heto ang sayo! Gusto mo pa talaga masampal para lang tumahimik ka? Aray! Tama na! Ang baboy mo! Parang awa niyo na po ay Tay! Huwag po! Maawa po kayo! Anong nangyayari dito? Mikoy? Anong ginagawa niyo? Inay, ginahasa ako ni Tatay. Sinira niya ang puri ko. Mahal, inakit niya ako. Naghubad siya sa harapan ko. Maniwala ka sa akin, hindi siya bastardang yan. Magaling palang umakit ang babae niyan. Ang sarap ng tulog ko kanina. Tapos nagising ako na sumampa na siya sa ibabaw ko. Pinasok niya ako dito sa kwarto. Tinakot pa ako na kapag hindi ko itinuloy ay sisirain niya tayo. Maniwala ka, mahal. Anong sinabi mo? Ikaw na babae ka? May kati ka rin palang tinatago? Walang iya ka? Halika rito at tatanggalin ko ang katimong yan! Hindi po, Nay. Pinagsamantalahan po ako ni Tatay. Maniwala po kayo sa akin. Huwag po niyo akong saktan, Nay. Aray ko po, ang buhok ko. Huwag niyo po akong kaladkarin. Bitiwan niyo po ako. Halika dito nang magtanda ka. Walang iya ka? Lumayas ka sa pamamahay ko. Layas! Sinubukan kong magpaliwanag pero mas pinaniwalaan niya ang kanyang asawa. Sinampal at sinabunutan niya pa ako habang kinakaladkad palabas ng bahay. Sa akin niya binunto ng kanyang galit. Kahit ilang beses kong sinabi na ginahasa ako ng asawa niya, ako pa rin ang masama. Binugbog niya ako hanggang sa labas ng bahay habang pinagsisigawan na makate ako at inakit ang asawa niya. Hiyang-hiya akong nagmamakaawa sa kanya dahil pinagtitinginan na kami ng mga kapitbahay. Pero wala siyang pakialam. Tumigil lang siya noong naubos na ang kanyang lakas. Pumasok siya sa loob ng bahay at pabalagbag na sinarado ang pinto. Wala akong mapuntahan noon kaya kumatok ako at nagmakaawa para patuloyin ako. Pero para silang bingi sa pagtawag ko. Hanggang sa binuksan na ni Tatay Mikoy ang pinto. Madaling araw na noon. Akala ko ay maawa siya sa akin. Pero pangisi-ngisi siya habang pinapapasok ako ng bahay. Iyak ako ng iyak. Awang-awa ako sa sarili ko at natatakot na ako sa kanila. Pero wala naman akong mapuntahan. Matapos ang araw na yon, mas lalo akong pinahirapan ni Nanay Adelina.
Akala ko noon yun na ang pinakamasakit na nangyari sa aking buhay. Hindi pala, dahil may mas malala pa. Pumasok ako noon sa eskwelahan at nakalimutan ng bilin sa akin ng amo ko na bumili ng mga rekado. Kaya naman natanggal ako sa trabaho. Habang nasa eskwelahan ako, abot-abot na kaba ang aking nararamdaman. Hindi ako mapakali dahil sa pagtanggal sa akin sa trabaho. Alam ko kasing magagalit na naman sila sa akin. Hanggang sa natapos ang klase, nagmamadali akong naglakad pa uwi ng bahay. Pag-apa ko pa lang sa pintuan, isang malakas na sampalang inabot ko. Napahawak ako sa aking ilong na dumurugo na ng mga oras na yun. Muntik pa akong himatayin sa lakas ng sampal pero nagawa ko pa ring tumayo at gumapang papunta sa higaan. Tay, tama na po. Hindi na po ako papasok sa eskwelahan. Pangako, huwag niyo lang po akong saktan. Nag-usap tayo. Sabi mo doble ang ibibigay mo sa amin. Bakit natanggal ka sa trabaho? At ang dami pang bayarin sa eskwelahan niya. Kapag hindi ka tumigil dyan sa ambisyon mo, lulumpuhin ka namin. Inuuna mo pa kasang lecheng pag-aaral na yan kesang kakainin dito sa bahay? Wag po, pakiusap. Hindi na ako uulit. Pangako, maghahanap po ako ng bagong mapapasukan na trabaho. Gawin mo! Hindi yung puro kasatsat, kulang sa gawa. Ang ganda-ganda ng trabaho mo dahil may pera ka na kagad pag uwi. Tatanga-tanga ka kasi kaya ka tinanggal. Kundi ba naman utak biya? Pasalamat ka at kahit kakarumpot ang kinikita mo, pinapatuloy ka pa rin namin dito sa bahay. Paano na ngayong wala ka nang ipapasok na pera? Palayasin ka na lang kaya namin. Wag po, parang awahan niyo na po. Hindi na ako susuway sa utos niyo. Lahat ng gusto niyo susundin ko na po. Hindi ko na po ipipilit na makapag-aral. Pakiusap, tama na po. Tay, masakit na po. Wag niyo na po akong hampasin ng sinturon. Masakit talaga ang sinturon ko. Babakat to sa likod mo para magtanda ka. Ano? Uulit ka pa ba? Hindi lang sinturon ang gagamitin ko sa'yo. Sa susunod, latigo na ang gagamitin ko para hindi ka na maging swail. Matapos kong mangako sa kanila, tumigil sila sa pananakit sa akin. Lalo na si Tatay Mikoy. Halos hindi na ako makalakad dahil sa paghampas niya sa akin ng sinturon. Namaga ang binti ko, putok ang labi at pikit na ang isa kong mata. Sabi ko nun sa isip ko, gagawa ako ng paraan para makaalis sa impyernong kinalalagyan ko. Pagkalipas ng ilang araw, hindi ako nakakarinig ng panunumbat mula sa kanila. Hinayaan nila akong magpahinga pero hindi naman nila ako inasikaso. Kahit alukin man lang na kumain, hindi nila ginawa. Nang bumuti na ang pakiramdam ko, hindi ko alam kung ano ang uunahin. Natambakan kasi ako ng gawaing bahay. Ang dami kong labahin, sobrang dumi ng bahay dahil sa mga kalat nila. At kailangan ko ring maghanap ng trabaho. Hindi ko kasi pwedeng baliwalain ang mga sinabi nila sa akin. Mabilis kong tinapos ang lahat ng gawain sa bahay, tsaka ako nagbihis at naghanap ng trabaho. Nagpatuloy ako sa pag-a-apply. Medyo nahirapan pa ako na makahanap ng trabaho, lalo na't wala naman akong masyadong pinag-aralan. Isang beses lang ako nagkamali, pero para bang ang laki na ng kasalanan ko. Pero nang araw na yun, laking pasalamat ko dahil nakita ko ang dati kong katrabaho. Tinulungan niya akong makapasok sa pinagtatrabahuhan niya bilang waitress. Mababa nga lang ang sahod, pero sabi ko okay na yun kesa naman wala. Pag uwi ko sa bahay, nakita kong nag-aaway sina nanay at tatay. Balak ko sanang umalis, pero nakita nila ako. Agad na ibinunton sa akin ni Tatay Mikoy ang kanyang galit. Ano po bang ginawa ko? Lagi na lang ganito. Dapat ikaw na lang ang namatay, hindi ang anak namin. Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang ginawa ng magulang mo sa amin. Matagal na pong patay ang mga magulang ko. Utang na loob, patahimikin niyo na sila. Hindi pa ba sapat ang impyernong dinaranas ko dito sa bahay niyo? Buong buhay ko, puro pagmamaltrato ang ginawa niyo sa akin. Bata pa lang ako, ginawa niyo na akong alipin. Kulang yon, Grace. Pasalamat ka dahil binuhay ka pa namin. Pasalamat? Kung tutuusin, mas malaki pa ang sakripisyo ko kaysa sa tulong niyo. Aba, sumasagot ka na? Halika dito. Ipapatikim ko sa iyo ang kamao ko. Tumatapang ka na ha? May buto ka na para lumaban? Kung baliin ko yan, wala kang utang na loob ha?
Hindi ko na magawang umiwas sa malakas na suntok ni Tatay Mikoy. Nandilim ang paningin ko ng oras na yon. Ramdam ko ang pagtama ng kamao niya sa mata ko pero hindi ko ininda. Agad akong pumunta sa kusina at kinuha ang kutsilyo. Umiiyak na tinutok ko sa kanilang patalim kaya naman natigilan sila. Sige, lumapit kayo! Hindi ako magdadalawang isip na itarak ito sa leeg nyo. Sobra na. Ano ba ang dapat kong gawin? Wala akong ginawang tama sa paningin nyo. Lahat mali. Lahat kulang. Sagad na ako. Grace, bitawan mo yan. Pakiusap, kumalma ka. Sandali, ibigay mo na ang kutsilyo na yan, Grace. Mamaya maitulak ka ng demonyo. Demonyo? Kayo ang demonyo. Alam nyo, may kinatatakutan din pala kayo. Hindi biro ang patalim na yan, Grace. Bagong hasa yan kaya matalim. Kumalma ka nga. Tandaan niyo ang sasabihin ko. Kapag sinaktan niyo pa ako ulit, gagawa ako ng isang bagay na siguradong pagsisisihan niyo. Oo na. Bitawan mo lang ang kutsilyo na yan. Nang marinig ko ang sagot nila, ibinaba ko ang hawak kong patalim. Tumakbo ko palabas ng bahay. Sa totoo lang, Miss Winnie, nagtapang-tapangan lang ako ng mga oras na yon. Napuno na kasi ko at hindi ko na kayang tiisin pa ang sakit na nararamdaman. Pakiramdam ko, masama akong tao dahil sa ginawa ko. Hindi kasi ako sanay sa ganoong sitwasyon. Naglakad-lakad ako hanggang sa hindi ko na malaya na nakarating na pala ako sa puntod ng aking mga magulang. Tuloy-tuloy na bumuhos ang luha sa aking mga mata. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. At sa mga sandaling yun, sumabay pa ang panahon. Tila dinadamayan ako dahil bumuhos na kanina ang nagbabadya na ulan. Nang wala nang lumalabas na luha sa aking mga mata, umuwi na rin ako. Pagkarating ko sa bahay, agad nila akong sinalubong. Akala ko sesermonan o sasaktan ako ni nanay, pero bigla akong pinunasan ni Nanay Adelina ng tuwalya. Gulat na gulat ako sa ginawa nila. Hindi ko maunawaan dahil bigla na lang silang nagbago. Ayos lang po ako. Hindi nyo kailangan magpanggap na nag-aalala sa akin dahil pare-pareho nating alam na hindi yun totoo. Nagluto ako. Kumain ka na. Saka magbihis ka na rin, baka magkasakit ka. Oo, tama. Tsaka bukas, pwede ka nang pumasok sa eskwelahan. Alam ko naman na nasa 20 anyos ka na, pero pangarap mong makapagtapos, hindi ba? Susubukan naming humanap ng trabaho para masuportahan ang pangangailangan mo. Talaga po? Bakit bigla kayong bumait sa akin? Totoo ba ang lahat ng ito? O baka dahil lang sa mga sinabi ko kanina at sa ginawa ko? Naisip namin na tama ka. Patay na ang mga magulang mo at sa amin ka ibinilin. Kaya dapat lang natratuhin ka namin ng maayos. Parang ang bilis niyong magbago ah. Kanina lang galit na galit kayo sa akin at halos patayin niyo ako. Pero masaya ako dahil nakita niyo na ang tama. Hayaan mo kaming bumawi sa'yo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maguguluhan sa pinakita nila sa akin. Matapos ang araw na yon, malaki ang pinagbago nila. Hindi na ako sinasaktan ni Tatay Mikoy, inaalagaan na nila ako na para bang tunay nilang anak. Akala ko nung una tuloy-tuloy na ang pagbabago nila, pero mali pala ako. Isang araw, papasok na sana ako sa bahay nang marinig ko na nag-uusap sila tungkol sa akin. Anong plano mo, Mikoy? Hindi pwedeng ganito na lang lagi. Dapat pahirapan natin ang babaeng yun. Hindi ko alam ang gagawin. Alam mo naman na kahit ako naiinis na. Mag-isip ka rin naman, hindi yung puro ako na lang. Nakakasuya na. Baka isipin ni Grace, takot tayo sa kanya. Baka gawin niya tayong alila. Pagod na ako magpanggap na mabait sa harap niya. Wala tayong ibang pagpipilian. Nakita mo naman kung paano siya magalit, di ba? Pwede siyang pumatay ng tao. Parang hindi mo naman kilala ang magulang niya. Mambabarang sila at nadamay pa ang anak natin dahil sa kanila. Yun nga ang iniiwasan natin. Ang galitin siya. Pero hindi ko na kaya na magbait-baitan sa kanya. Kinasusuklaman ko ang magulang niya dahil halimaw sila. Kung hindi natin sila naging kaibigan noon, sana kasama pa natin si Maria hanggang ngayon at hindi ang anak ng mambabarang na yon. Maghinay-hinay ka sa pagsasalita mo. Parating na rin si Grace, baka marinig ka niya. Sa ngayon, magtiis muna tayo.
Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magtiis, Mikoy. Kilala mo ko. Ayoko sa lahat yung nagpapanggap ako. Para akong natuod sa aking kinatatayuan, pakiramdam ko binuhusan ako ng malamig na tubig dahil sa mga nalaman ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon, lalo na at narinig ko ang tungkol sa tunay kong magulang. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam na mambabarang ang mga magulang ko. Akala ko noon simpleng tao lang sila. Hindi rin kasi nila sinabi sa akin at dahil sa mga nalaman ko, naging malinaw ang lahat. Naunawaan ko kung bakit galit na galit sila sa namayapa kong mga magulang. Wala pa sana akong balak na pumasok pero bigla akong nabangga ang bote ng alak na nasa gilid dahil hindi ako nakatingin sa nilalakaran. Napatingin sila at nakita ko ang gulat sa kanilang mata. Nagkatinginan pa sila bago nagsalita. Kanina ka pa ba dyan? Narinig mo ba ang mga sinabi namin? Grace, tinatanong ka namin. May narinig ka ba sa usapan namin? Hindi nyo na po kailangan magpanggap pa dahil narinig ko na ang lahat ng sinabi nyo. Ano ba ang ugat ng galit nyo? Bakit hindi nyo na lang sabihin sa akin? Nagtanong ka pa? Hindi mo ba naaalala? Magkalaro kayo ng anak namin nang dumating ang taong bayan. Napagkamalan nila si Maria na anak ng magulang mo. Siya ang pinatay ng walang kalaban-laban. Samantalang ang mga magulang mo walang ginawa. Hinayaan nilang magdusa ang kawawa kong anak. Nagpunta kami noon sa palengke. Naiwan si Maria sa inyo dahil gusto kanyang kalaro. Pero pag uwi namin, nalaman ko ang balita na wala na ang aming anak. Nagsinungaling pa ang magulang mo. Pinaikot nila kami. Sinabi nila na sinadyang patayin si Maria ng mga tao. Wala raw silang nagawa sa galit nila. Kaya tumakas na lang. Iniwan nilang pinahihirapan hanggang sa mamatay ang anak namin. Tapos ikaw nagawa pa nilang ihabilin. Pero salamat sa'yo, nalaman namin ang totoo. Ako? Paano nyo nalaman ang totoo dahil sa akin? Hindi ko maintindihan. Nung maliit ka pa, madalas kang bangungutin. Palagi mong binabanggit ang pangalan ni Maria. Hanggang sa tinanong ka namin, ikinuwento mo ang nangyari ng araw na yon. Kaya naman simula noon, minaltrato ka na namin. Mabuti nga at ilang linggo pa lang na itinuturing ka namin na anak. Nalaman na namin ang totoo mula sa'yo. Ikaw ang kabayaran sa kasalanan ng iyong magulang. Pero kung tutuusin, kasalanan mo rin ang lahat dahil ipinasuot mo ang kwintas kay Maria na pagmamay-ari ng iyong magulang. Kaya naman siya ang pinatay. Napaatras ako dahil sa malakas na sigaw ni Tatay Mikoy. Gulong-gulo ang aking isip, pero habang tumutulo ang aking luha, bumabalik sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Natandaan ko na ang lahat. Naalala ko ang sinabi sa akin noon nila mama bago sila bawian ng buhay. Nakalimutan ko raw ang mga masasamang nangyari sa akin. Pakiramdam ko, buong buhay ko ay puro kasinungalingan. Pinilit kong kalimutan ang masasamang nangyari sa nakaraan. Kaya naman hindi ko noon maisip kung bakit napakatindi ng galit nila sa akin. Dahil pala yun sa pagkamatay ni Maria, ang tunay nilang anak. Hindi ko intensyon na mamatay ang anak nyo. Higit sa lahat, hindi ginusto ng mga magulang ko na mapahamak si Maria. Taong bayan ang dapat sinisingil nyo sa pagkawala niya, hindi ako. Pinahiram ko noon sa kanya ang kwintas ko dahil gusto niya. Hindi namin alam na may mangyayari. Sinubukan siyang iligtas ng mga magulang ko, kaya nga sugatan sila eh. Pero namatay pa rin ang anak namin dahil sa'yo. Ikaw at ang mga magulang mo ang may kasalanan ng lahat. Nagsisisi kami na naging malapit pa kami sa magulang mo. Kung hindi sana namin sila naging kaibigan, buo pa ang pamilya namin. Walang may gusto sa nangyari. Kahit ako sinisisi ko ang sarili ko sa mga pangyayari, kaya nga pinilit kong kalimutan ang lahat. Kayo ang tunay na masama dito, hindi ang mga magulang ko. Pasalamat ka dahil binuhay at inaruga ka pa namin. Kung tutuusin, kaya ka naming patayin pero hindi namin ginawa. Hindi kami gaya ng magulang mo na kayang isakripisyo ang iba para sa kanilang sariling kapakanan. Hinayaan nilang mangyari ang bagay na yun sa anak namin para lang maisalba ang sarili nilang anak. At ikaw yun. Talaga? Tumingin kayo sa salamin. Mas masahol pa kayo kaysa sa kinamumuhian nyo. Hindi nyo nga ako pinatay, pero inalila, minaltrato at ginawa nyong impyerno ang buhay ko. Wala kayong kasing sama.
Sobrang galit na ako ng mga oras na yon. Hindi ko namalayan ang biglang pagpatay sindi ng mga ilaw. Hindi ko rin naramdaman na naapakan ko na pala ang basag na bote ng alak dahil sa aking emosyon. Pakiramdam ko, unti-unting nauubos ang pasensya ko. Lahat ng hinanakit na kinimkim ko sa loob ng maraming taon ay bigla na lang lumabas. Dinampot ko ang basag na bote ng alak at nilapitan ko sila. Napaatras at napaupo pa si Nanay Adelina dahil itinutok ko sa kanya ang basag na bote ng alak na aking hawak. Anong gagawin mo, Grace? Lumayo ka sa akin! Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng nagmamakaawa. Ganito lagi ang ginagawa niyo sa akin, hindi ba? Halos lumuhod ako sa harapan niyo pero naawa ba kayo? Hindi! Dahil demonyo kayo! Wala kayong kasing sama! Sarili niyo lang ang iniisip niyo! Ngayon, pinalalayo niyo ako? Akin na yan! Huwag mong sasaktan ang asawa ko! Papatayin kita! Tama na! Ayoko na! Pakiusap! Huwag mo akong sasaktan! Halika dito, Nanay Adelina! Huwag kang lalapit, Tatay Mikoy! Gigilitan ko ng leeg ang asawa niyo! Hindi na sila nakakilos pa. Hinila ko si Nanay Adelina. Itinutok ko sa kanya ang basag na bote ng alak at dahan-dahang lumabas ng bahay. Nang makalayo na kami, binitiwan ko siya at mabilis akong tumakbo palayo sa lugar na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero sabi ko, hinding-hindi na ako babalik sa impyernong bahay na yon. Lakad takbo ang ginawa ko hanggang sa marating ang dati naming bahay. Ang mga magulang ko, pinatay sila ng taong bayan. Inakala ng lahat na ang mga magulang ko ang siyang dahilan ng kamalasan sa lugar namin. Hindi ko alam kung bakit. Masyado pa akong bata ng mga panahon na yon. Ang tanging natatandaan ko lang ay ang sinabi nila sa akin na kalimutan ko ang lahat ng masasamang pangyayari sa aking buhay. Nahiwalay ako noon sa aking magulang dahil sa sobrang takot. Tumakbo ko palayo sa kanila at nakuha ko ni Nanay Adelina. Nagkita-kita na lang kami sa bahay nila at doon ko na lamang naghihingalo ang mga magulang ko at ibinilin nila ako sa kanilang mag-asawa. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nakalimutan ko na ang lahat. Ni hindi ko na rin maalala ang sinabi ng mga umampun sa akin na itinuring nila akong tunay na anak. Siguro dahil sa dami ng trauma na naranasan ko, nakalimutan ko na ang mga mahahalagang bagay. Ilang sandali ang lumipas at hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Maya-maya pa'y bigla akong nakaramdam ng tapik sa aking balikat. Agad akong napabangon at nakita ko ang pamilyar na lalaki. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa bahay ng kaibigan ko? Paano mo ito nalaman? Kayo ang dapat kong tanungin tungkol sa bagay na ito. Sino po kayo at paano niyo naging kaibigan ng magulang ko? Teka, ikaw ba si Grace? Ang pinaampon kina Adelina at Mikoy? Ako nga po. Bakit kilala niyo po sila? Sino ba talaga kayo? Ako si Castor, ang kaibigan ng tunay mong ama. Matagal akong nawala at nalaman ko na lamang na patay na pala ang mga magulang mo at napunta ka sa pangangalaga ni Adelina. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Delikado ang lugar na ito, lalo na at hindi ligtas na matulog dito. Umalis po ako sa bahay nila. Hindi ko na po kaya ang ginagawa nilang pagmamaltrato sa akin. Simula ng bata pa ako, pinahihirapan at inalipin nila ako. Gusto kong gumanti sa kanila at iparanas ang lahat ng sakit na dinanas ko sa poder nila. Nanlaki ang mga mata ni Mang Castor nang marinig niya ang mga sinabi ko. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa kanyang muka. Tumayo ako at pinagmasdan ang paligid hanggang sa nakita ko ang isang maliit na kahon. Nakakandado yun. Mabilis ko yung dinampot at napatingin ako kay Mang Castor. Ano po kaya ang laman nito? Nakakandado kaya panigurado mahalaga ito. Pag-aari yan ng iyong magulang. Bakit niyo po alam? Gaya ng sabi ko sa iyo kanina, kaibigan ko ang iyong magulang. Kaya alam ko kung pag-aari ba nila o hindi. Kung ganun, alam niyo kung nasaan ang susi ng kahon na ito? Nasa akin ang susi ng kahon na hawak mo. Sumama ka sa akin at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Nagpunta kami sa maliit niyang kubo. Malayo yun sa kabahayan at napapalibutan ng mga matatayog na puno.
Pinaupo niya ako sa silya na gawa sa kahoy tsaka niya iniabot sa akin ang isang maliit na notebook. Ibinigay sa akin yan noon ng magulang mo bago pa ako umalis. Sabi nila kapag dumating na raw ang tamang panahon, ibigay ko yan sa'yo. Nariyan din ang sagot sa lahat ng katanungan mo at ang susi sa kahon na nakuha mo. Hindi ko yan pinakialaman dahil hindi naman sa akin. Kung kaibigan po kayo ng mga magulang ko at ibinili nila sa iyo ang bagay na ito, bakit hindi niyo ako hinanap? Bakit ngayon ko lang kayo nakita at nakilala? Pasensya na kung parang ang dami ko pong tanong. Hirap lang ako magtiwala dahil sa mga nangyari sa akin sa poder ni Nanay Adelina at Tatay Mikoy. Ay, pasensya na. Hindi ko alam na minaltrato ka pala nila. Sinubukan kitang kunin sa kanila pero ayaw nila. Sabi nila mahal na mahal ka raw nila at parang anak na ang turing nila sa'yo. Kaya naman hindi ako nag-isip ng masama. Patawarin mo ko kung nahuli ako. Hindi na yun ang mahalaga. Ang importante ay nagkita na ho tayo. Ano man ang laman ng kahon at notebook, malakas ang hinala ko na marami ang magbabago sa pagkatao ko. Grace, meron kang dapat malaman. Ang notebook na ito ay puno ng mga alaala at kwento ng iyong mga magulang. May mga sinulat sila sa mga nangyari sa nakaraan, pati na rin ang mga dahilan kung bakit natapos ang kanilang buhay ng maaga. Ano po bang nakasulat dito? Bakit parang napakahalaga dahil nilagyan pa nila ito ng kandado? Buksan mo at basahin. Makikilala mo ang tunay na pagkatao ng iyong mga magulang at malalaman mo ang dahilan kung bakit naging mabigat ang mga pinagdaanan nila sa kamay ng taong bayan. Sige po, bubuksan ko na. Babasahin ko kung anong nilalaman nito at umaasa ako na lahat ng katanungan sa isipan ko ay magkakaroon na ng kasagutan. Tahimik kong binasa ang unang pahina ng notebook na hawak ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko habang binabasa ang lahat ng nakasulat. Pakiramdam ko unti-unti akong bumabalik sa nakaraan hanggang sa nabasa ko ang tungkol sa isang tao na sumira sa pangalan ng aking magulang. Sino ang taong sumira sa pangalan ng magulang ko? Nasaan na siya? Hindi naman kasi nakasulat dito ang detalye tungkol sa taong yon. Hindi mo na kailangan pang makilala kung sino siya dahil pinatay na sila ng mga magulang mo. Ang mahalaga ngayon ay malaman mo ang totoo at magawa mo ang gusto mo. Ano ba talaga ang plano mo? Gusto kong iparamdam sa umampon sa akin ang dinanas kong hirap. Kung ganun, handa ka na bang matuto kung paano maging mambabarang? Handang-handa na po ako. Hindi na ako makapaghintay na makita silang magmakaawa at lumuhod sa harapan ko. Binigyan ko sila ng pagkakataon para magbago pero sinayang nila. Kaya ngayon, ako naman ang magpapahirap sa kanila. Tama. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita para mabigyan ng aral sina Adelina at Mikoy. Hindi ko palalampasin ang lahat ng ginawa nila sa akin. Ang pagiging mambabarang iha ay hindi lamang basta paggamit ng mahika o sumpa. Kailangan mong matutunan ng tiyaga, disiplina at tamang pagkontrol sa kapangyarihan. Sa tingin niyo po ba, matututunan ko ang mga aral na itinuturo niyo sa akin? Oo naman. Sa tamang panahon, matututo kang gumamit ng barang. Talaga po? Pahahalagahan ko ang lahat ng ituturo niyo sa akin, Mang Castor. Pero tandaan mo, ang sumpang bibitiwan mo, maaaring bumalik sa iyo kung gagamitin mo sa maling paraan. Natahimik ako sa sinabi ni Mang Castor. Sa pagdaan ng araw, napapansin ko na mas dumadalas ang pagpapakita ng mga itim na paru-paro sa paligid ko. Nagtanong ako noon sa kanya at sabi ni Mang Castor, senyales daw yon na nagbubukas na ang aking kakayahan. Paano ko po malalaman kung handa na ako? Kapag dumating ang araw na handa ka na, hindi mo na lang basta malalaman ang sikreto ng pambabarang. Mararamdaman mo rin yun sa dugo mo. Ibig sabihin kusa na lang lalabas? Mararamdaman mo na yun. Huwag ka lang magmadali. At tandaan mo ang lahat ng bilin ko sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sasayangin ang lahat ng bilin niyo sa akin. Pangako po ito. At hindi nga siya nagkamali dahil natutunan ko ang lahat ng itinuro niya sa akin. Hanggang isang araw, pinigyan niya ako ng isang regalo. Nang buksan ko ito, isang itim na bilog na parang holen ang nakita ko sa loob nito.
Parang may kakaibang enerhiyang dumaloy sa katawan ko nang hawakan ko ito. Alam ko noon na hindi ito ordinaryong bagay. Sa sandaling yon, alam kong tapos na ang pagsasanay ko at oras na para gumanti. Mahabang panahon din akong nagsanay at wala akong naging balita sa mga umampon sa akin. Itinuon ko kasi ang pansin ko sa pag-aaral ng itim na kaalaman upang mabalikan ko sila. Naituro ko na sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Aalis na ako, Grace. Kailangan na ako sa amin. Naway sa susunod nating pagkikita, payapa na ang iyong isipan. Mag-iingat ka at naway magtagumpay ka sa iyong mga plano. Maraming salamat po sa lahat ng mga turo at gabay niyo sa akin. Talagang nakatulong ito sa aking pag-unlad. Wala yun. Ginawa ko lamang ang nararapat. Sana kapag bumalik po kayo, makabawi na ako sa inyo. Mababayaran ko rin ang lahat ng tulong niyo sa akin. Wala yun. Ipinagbilin ka sa akin ng mga magulang mo. Kaya naman ginawa ko lamang ang nararapat. Mag-iingat po kayo. Ikaw rin. Sana magkita pa tayo, Grace. Ayon sa turo sa akin ni Mang Castor, mas mabisa na ako mismo ang pupunta sa biktima ko para ilagay ang sumpa. Kaya naman sinadya ko na makita sina Nanay Adelina at Tatay Mikoy. Gulat na gulat sila nang makita ko. Matagal na rin kasi kung hindi nagpakita sa kanila. Agad na lumapit sa akin si Nanay Adelina. Niyaya niya pa ako sa kanilang bahay at mabilis akong sumama upang maisagawa ko ang aking plano. Umupo kami sa sala. Nakipag-usap ako at sumasagot sila sa akin na para bang wala silang ginawa sa aking masama. Nasa kusina naman si Tatay Mikoy sa mga oras na yon. Abala siya sa paghahanda ng merienda. Habang nakaupo kami, nagpapanggap ako na nakikipagkwentuhan sa kanila. Pero sa isip ko, handa na ang malagim kong plano para makaganti sa kanila. Habang nagtatawanan sila, dahan-dahan kong inuusal ang isang orasyon na hindi ko pinapahalata sa kanila. Sa ilalim ng mesa, 2 insekto ang pinakilos ko, isang itim na langgam at isang maliit na gagamba. Dahan-dahan silang gumapang papunta kay Tatay Mikoy at Nanay Adelina. Alam kong hindi nila mararamdaman yon sa umpisa, pero kapag dumapo na ang aking barang sa kanila, doon magsisimula ang tunay na paghihirap. Matapos ang ilang saglit, tumayo ako at bahagyang ngumiti sa kanila. Pasensya na po, kailangan ko na pong umuwi eh. Ha? Aalis ka na kagad? Bakit parang nagmamadali ka? Oo nga, hindi pa tayo nakakapagkwentuhan. May gagawin pa po kasi ko eh. Hindi ka na babalik dito? Pasensya na po, pero hindi na po. Sige, hayaan mo na siya. Ingat ka. Ngumiti ako ng pilit kahit sukang-suka na ako habang kausap sila. Pagkalabas ko sa kanilang bahay, alam kong magsisimula na ang kabayaran sa lahat ng ginawa nila sa akin. Simula nang bumisita ako sa bahay nila, hindi na ako tumigil sa pagdalaw ng palihim. Tuwing pupunta ako, mas lalong lumalala ang itsura nila. Sa una, simple lang ang nangyari. Si Nanay Adelina ay madalas magreklamo na masakit ang katawan niya, para daw laging may tumutusok sa laman niya. Pero kahit anong inumin niyang gamot ay walang epekto. Samantala, si Tatay Mikoy naman ay madalas na hinihika at sumasakit ang tiyan. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang kanilang nararamdaman. Pagkalipas ng 2 linggo, dumalaw ako ulit. Pagpasok ko, nakita ko kagad si Tatay Mikoy sa sala. Halos hindi ko siya makilala. Payat na siya. Halos kita na ang buto sa kanyang balat at ang kanyang muka ay namumutla, puno ng malalalim na guhit, para siyang hindi natutulog. Paglapit ko, biglang bumuka ang kanyang bibig at doon ko nakita ang nakakakilabot na itsura niya. Punong-puno ng malalaking sugat ang loob ng kanyang bibig, para bang may bumutas sa kanyang gilagid at dila at may lumalabas pang madilaw na likido. Sinadya kong magpanggap na para bang nag-aalala ko sa kanila. Hindi ko pinahalata pero alam kong nagdududa na sila sa akin. Makikita kasi yon sa kanilang mga mata. Sa gilid ng mata ko, nakita ko naman si Nanay Adelina na nakahiga sa papag. Nanginginig at pawisan. Ang kanyang tiyan ay lumaki, para bang punong-puno yun ng tubig o kung anong hindi normal na laman. Napansin ko rin na nanginginig ang kanyang kamay at ang mga daliri niya ay parang may gumagapang sa ilalim ng balat.
Tahimik akong nakatitig pero sa loob-loob ko, natutuwa ako. Sabi ko, yun ay simula pa lamang at hindi pa tapos ang pagpapahirap ko sa kanila. Magsasalita pa lang sana ako pero agad akong pinaalis ni Nanay Adelina at Tatay Mikoy. Kaagad akong lumabas ng kanilang bahay. Umalis na lang ako doon at hindi na dumalaw pa. Sa totoo lang, kinabahan talaga ako ron, Miss Winnie. Hindi ko kasi naisip na hihingi sila ng tulong sa isang mambabarang na tumutulong sa mga kagaya nilang biktima ng sumpa. Hanggang sa sumagi sa isipan ko ang mga binilin ni Mang Castor. Napatapik ako noon sa noo at naisip ko na mali ang ginawa ko. Pero sinabi ko sa aking sarili na hindi na ako pwedeng umurong. Itinuloy ko na lang ang aking nasimulan. Lumipas ang ilang buwan, wala naman nangyari sa akin na kakaiba. Hanggang isang araw, naramdaman ko na lang na bumabalik sa akin ang ginawa kong sumpa. Isang gabi, para akong mamamatay. Nahirapan akong huminga at nakita ko ang aking mga alagang insekto na namatay. Ilang sandali pa ang lumipas, napasuka ako ng dugo. Ramdam ko ang pananakit ng aking katawan. Maya-maya pa'y bigla ko na lang naramdaman na para bang may sumasakal sa akin na hindi ko nakikita. Hanggang sa may narinig akong boses na pumasok sa aking isipan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang boses na yun. Hindi ko rin alam kung sino siya. Pero nararamdaman kong makapangyarihan din siya. Kapag tinatanong niya ako ay sinasagot ko lamang. Narinig ko rin ang boses ni Nanay Adelina. "Sino ka? Magpakilala ka sa akin. Bakit mo binabarang sina Adelina at Mikoy? Anong kasalanan nila sa'yo?" "Hindi ako magpapakilala. Malaki ang pagkakasalang nagawa nila sa akin at hindi ko hahayaan na hindi sila managot." "Grace, ikaw ba yan? Tanggalin mo na ang sumpa na nilagay mo sa amin. Huwag mong hintayin na ibalik namin yun sa'yo. Wala kayong dapat ipagmalaki. Hindi ako natatakot sa inyo. Danasin niyo ang paghihirap na pinaramdam niyo sa akin." Pakiusap, Grace. Kung ikaw man yan, tanggalin mo na ang nilagay mong sumpa sa amin. "Magtiis kayo. Hindi ko aalisin ang sumpang nilagay ko sa inyo. Magdusa kayo." "Matigas ka, ha? Wala akong pagpipilian kundi ang pahirapan ka at ibalik sa'yo ang sumpang nilagay mo sa kanila." "Huwag kayong makialam dito. Wala kayong alam sa kasamaan ng mga taong tinutulungan nyo. Hindi to maaari. Hindi mo ako matatalo." Hindi ko na nagawa pang sumagot dahil napasukan na ako ng uod. Ramdam ko ang aking panghihina. Bago pa ako makapagsalita ng orasyon, bigla na lang nandilim ang aking paningin at doon na ako nawala ng malay. Nang muli kong iminulat ang aking mga mata, nakita ko si Mang Castor. May hawak siyang bimpo at ipinunas niya yon sa aking noo. Sinabihan na kita, Grace, pero hindi ka nakinig. Mabuti na lang at naisipan kong dalawin ka at nakinig ako sa kutob ko. Kung hindi, baka hindi na kita naabutan ng buhay. "Pasensya na po, pero sinabi ko naman sa inyo na gagantihan ko sila. Nabanggit ko na po yun sa inyo. Nakakainis lang, nagawa nilang malabanan ng sumpang nilagay ko sa kanila. Hindi pwedeng maging masaya sila at hindi sila maghirap." Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Papatayin mo ba talaga sila? "Hindi, ayoko naman pong pumatay ng tao. Ang gusto ko lang ay pagsisihan nila ang mga ginawa nila sa akin." Kung ganon, alam mo dapat kung anong klaseng sumpa ang ilalagay mo sa kanila. Hindi ka basta-basta pwedeng maglagay. Maaaring ikamatay ng isang tao ang barang. "Ginawa ko lang ang turo niyo sa akin. Sinunod ko lang po ang lahat ng natutunan ko sa inyo. Pero bakit natalo pa rin nila ako?" Dahil mali ang intensyon mo. Halos patayin mo na sila sa sumpang inilagay mo. Naguguluhan na ako. Sinunod ko lang naman po ang lahat ng turo niyo. Bakit parang mali ako? Sinunod mo nga ba ang bilin ko? Bawat sumpang ibibigay mo sa isang tao ay maaaring bumalik sa'yo, kaya dapat lang pag-isipan mo. Huwag kang papadala sa puot na nararamdaman mo. Kung ganon, anong dapat kong gawin? Paano ko sila mapaparusahan na hindi nila ako natatalo at hindi rin sila napapatay? Ang barang, Grace, ay layunin nitong gawing pantay ang mga paa ng taong biktima. Kung intensyon mo lang na magsisisi sila, aralin mong kontrolin ang kakayahan na taglay mo. At higit sa lahat, kontrolin mo ang emosyon mo. Natahimik ako sa mga sinabi ni Mang Castor.
Hindi ko lubos maisip na lahat ng ginawa ko ay mali pala. Tama ang layunin kong mapagsisi sila, pero mali ang aking naging hakbang. Matapos ang pag-uusap namin ni Mang Castor, sinabihan niya ako na hanapin ko ang itim na libro. Tanging ang aming salinlahi lamang ang makakahanap nito. Nakasulat raw sa librong yon ang mga dapat kong gawin at matutunan dahil tanging ang mga kadugo ko lamang ang nakakaalam nito. Wala akong ideya noon kung paano hahanapin ang itim na libro na sinasabi niya hanggang sa binalikan ko ang bahay namin noon. Hindi ko alam pero para bang may nag-uudyok sa akin na magpunta sa likod bahay. Habang naglalakad ako at patungo roon, napansin ko ang isang puno ng mangga na may marka. Pamilyar yon sa akin hanggang sa naalala ko ang disenyo ng kahon na nakuha ko. Dali-dali akong umuwi sa aking tinutuluyan, kinuha ko ang kahon at binuksan yon. Nakita ko ang tila ba isang mapa na may kakaibang sulat. Hindi ko maintindihan dahil nakasulat sa ibang lengguwahe. Meron ding mga drawing, kagaya ng bilang ng lakad o hakbang, may mga puno at iba pang simbolo. Pinag-aralan ko ang mapa at nalaman ko sa likod bahay lang din nito tinuturo ang kailangan ko. Kinuha ko yon at bumalik sa puno ng mangga. Sinunod ko ang mga nakasulat sa mapa hanggang sa napadpad ako sa isang malaking puno ng balete. Nakita ko ang marka na simbolo sa katawan ng puno at may araw pa na nagtuturo pababa. Naisip kong doon nakabaon ang libro kaya hinukay ko ito. Halos isang oras din akong naghukay hanggang sa makita ko na ang aking hinahanap. Nakita ko rin sa pabalat ng libro ang nakasulat na orasyon. Iyon din ang nakasulat na palatandaan sa mapa na nagsasabing yun na nga ang itim na libro. Agad akong napangiti pero hindi ko muna yun binuklat. Nagmadali akong umuwi at doon ko binasa ang nilalaman ng itim na libro. Nakasulat doon ang pinagmula ng aming lahi at ang taglay na kakayahan ng bawat isa sa amin. Nakalagay rin doon ang bawat pamilya sa aming lahi. Napangiti ako nang mabasa ko ang pangalan ng aking mga magulang. Sila pala ang ikalimang salinlahi. Hindi ko na masyadong ilalahad kung ano ang laman ng libro. Masasabi ko lang na lahat ng kailangan kong malaman ay nakasulat doon. Ayoko nang banggitin pa kung ano yon dahil tanging mga kadugo lang namin ang dapat na makaalam. Matapos kong basahin ang mga nilalaman ng itim na libro, pakiramdam ko ay handa na ulit ako para pahirapan ang mga nanakit sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako papatalo. Hindi ko rin sila tutuluyan. Gusto ko lang maramdaman nila ang lahat ng sakit na aking dinanas. Makita nila ang kanilang pagkakamali at humingi sila ng tawad sa akin na galing sa kanilang puso at hindi pilit. Sinimulan ko ang bagong plano at binalikan ko sila. Nagawa kong pahirapan sila. Sa pagbabalik ko sa bahay ni Nanay Adelina at Tatay Mikoy, nangingibabaw sa aking puso ang matinding galit. Gusto kong maramdaman ng mga taong nanakit sa akin ang mga pinagdaanan ko. Naisip ko ang mga bagong kaalaman mula sa itim na libro. Kaalaman na hindi ko gustong gamitin habang buhay. Pero sa pagkakataong ito, para bang kailangan kong gamitin ito upang ipakita ang aking paghihiganti sa mga umampon sa akin. Ngayon, dumating na ako. Narito na ako para iparamdam sa inyo ang matinding sakit na dinanas ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka namin gusto makita. Umalis ka na dito, demonyo ka! Dahil sa'yo, muntik na kaming mamatay. Anong pakiramdam ng unti-unti kayong pinapatay? Wala kang kasing sama! Hindi ba yun din ang ginawa niyo sa akin? Ibinalik ko lang lahat ang pinadanas niyo sa akin. Hindi pwede. Wala kang utang na loob. Kinupkup ka namin, pero ito ang igaganti mo sa amin. Anong gusto niyo? Pagsilbihan ko kayo? Kaawaan ko kayo? Hindi! Dahil sa akin natutunan, hindi ko kailangan makipagtalo. Ang unang orasyon na ginawa ko ay isang uri ng kalagayang hindi nila matatakasan ng aking ibinigay. Tinawag ko ang mga insekto sa paligid at napasunod sila gamit ang itim na mahika. Mga langgam, ipis, daga at gagambang may itim at pulang tuldok na ginawa kong mga tagapagsagawa ng aking sumpa. Sa loob ng bahay, pinakilos ko ang mga ito upang simulan ang aking plano. Simulan natin ang laro! Walang iya ka! Manang-mana ka sa magulang mo! Demonyo ka! Mambabarang! Salot! Ano itong pinapasok mo sa bahay namin? Mga nakakadiring hayop! Alisin mo ang mga yan! Walang iya ka talaga! Kung demonyo ako, ano pa kaya kayo? Sana noon palang pinatay ka na namin!
Sana nga para hindi na ako naghirap pa. Ginawa niyo akong alipin. Sa buong buhay ko, puro paghihirap ang aking dinanas. Ginawa namin yung para makaganda. Habang nagsasalita si Nanay Adelina at Tatay Mikoy, bigla silang nakaramdam ng pangangati at kirot sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan matapos silang gapangan ng mga hayop na yun. Nakita kong si Tatay Mikoy ay hindi na nakapagpigil. Nag-umpisa siyang magmakaawa at lumuhod sa aking harapan. Tinignan ko na lamang siya habang gumagapang ang mga ipis at gagamba sa kanya. Parang may nangyayari sa akin. Ba't parang nanlalambot ang binti ko? Grace, alisin mo ang mga ito sa akin. Parang awa mo na. Ano ito? Bakit parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko? Ang mga alaga ko ay nagsimula ng gumalaw. Papasok sila sa loob ng katawan nyo at kakainin nila kayo mula sa loob. Walang iya ka talaga? Kampon ka talaga ng dilim. Matakot ka sa mga ginagawa mong ito, Grace. Parang awa mo na. Tanggalin mo ito. Kanina ang tapang-tapang nyo ah. Bakit ngayon namumuo ang pawis nyo? Natatakot na ba kayo? Oo, Grace. Natatakot na kami. Pakiusap, tama na. Hindi pa ako tapos. Nagsisimula pa lang ako. Habang nagmamakaawa, napansin kong pinagpapawisan at nanginginig na sa takot si Tatay Mikoy. Panay ang tanggal niya ng mga insektong gumagapang sa kanyang katawan pero bumabalik lang din ang mga ito. Layunin kong iparamdam sa kanya ang mga sandaling pinabayaan at pinahirapan nila ako. Lalo na ang ginawa niyang panghahalay sa akin. Malakas kong binigkas ang orasyon mula sa itim na libro at sinimulan kong isagawa ang ikalawang barang. Ang aking layunin ay magdulot ng kate sa katawan nila, isang pahirap na hindi nila matatakasan at nagdudulot ng kanilang pagkabalisa. Sinubukan pa nilang tumakas. Tumakbo sila sa pintuan para lumabas ng bahay. Pero mabilis akong umusal ng orasyon dahilan para hindi nila mabuksan ang pinto. Tinignan ko sila ng matalim. Nag-iiyakan na sila pero hindi ako nakakaramdam ng kahit kaunting awa. Kahit sila tumakbo sa sulok ng bahay ay sinusundan sila ng mga alaga ko. Para silang mga batang paslit na tinatakasan ng kinatatakutang mga insekto at hayop. Napapatawa na lang ako sa nangyayari sa kanila pero lalong nagagalit si Nanay Adelina. Panay naman ang pigil ko sa kanyang naduduwag na asawa. Noon ko lang nakita na ganon katakot ang mga mata ni Tatay Mikoy. Pero si Nanay, lumalaban pa siya. Nakikita ko pa ang matinding galit sa kanya. Lumapit kayo sa akin mga alaga ko. Ngayon mararanasan niyo kung paano ang masaktan. Mararamdaman niyo ang bawat kilos ng aking mga insekto sa loob ng inyong katawan. Tama na. Sobra na ang iyong ginagawa, Grace. Sige, patayin mo kami. Kapag ginawa mo yun, mas masahol ka pa sa amin. Ang tapang mo pa rin, Nay. Sa halip na magmakaawa ka gaya ni Tatay Mikoy, nagmamalaki pa kayo? Oo naman. Kailanman hindi ako luluhod sa isang kagaya mo. Isang pagkakamali na binuhay ka pa namin. Kung ganon, magdusa ka. Tama na. Ako na ang humihingi ng tawad. Pakiusap, tumigil ka na. Maawa ka sa amin. Maawa? Hindi ba't ganyan din ang sinabi ko sa inyo? Naawa ba kayo sa akin? Di ba hindi? Ang mga ilaw ay nagpatay-sindi habang nag-uusal ako ng orasyon. Ang mga bintana at pintuan ay nagbubukas-sara habang kumikilos ang mas maraming insekto at labis akong natuwa. Pinilit kong pinakilos ang mga insekto para kagatin sila. Ang iba ay pilit na sumiksik sa kanilang balat. May ibang pumapasok sa kanilang bibig dahilan para maduwal sila. Napuno ng iyak nila at sigaw ang buong bahay. Grace! Tama na! Wala kaming ginawa sa'yo! Anong wala? Nagmamaang-maangang ka pa rin? Grace, pakiusap. Wala kaming masamang intensyon. Anong gusto mong mangyari? Gusto mong masaktan kami? Ang mamatay kami? Alam kong may pagkakamali kaming nagawa sa'yo, pero hindi nararapat sa amin ang ginagawa mo. Gusto kong makilala kayo. Makilala ang mga taong nasa likod ng mga maskarang suot nyo. Huwag kayong magpanggap. Ipinakita na namin sa iyo ang tunay na kami. Ano pa bang gusto mo? Talaga? Yan na ang totoong kayo? Hindi nyo nga maamin ang kasalanan nyo eh. Hanggat hindi kayo nagsisisi, hindi ko ititigil ito.
Sa bawat pagtatangka nilang iwasan ng mga insekto, lalong lumalala ang sakit na kanilang nararamdaman. Pumapasok ng pilit sa mga butas ng katawan nila ang mga insekto. Kapag iniluluwa nila ay kaagad ko namang dinadampot at sapilitang isinusubo sa kanilang bibig. Ang ikatlong barang na ginawa ko ay nagdulot ng matinding kirot sa kanilang puso at isipan upang maalala nila ang lahat ng kanilang pagkakamali. Habang pinipilit nilang umiwas, lalo silang pinahihirapan ng barang na nagpalala sa kanilang pagdurusa. Matapos kong maisagawa ang aking plano, umalis na ako sa kanilang bahay na para bang walang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, matutuwa ba ako o makukonsensya. Aaminin ko, Miss Sweeney, nadala na talaga ako ng galit, pero mabuti na lang at nagawa kong makontrol ito. Umalis ako dahil muntik ko na silang matuluyan. Pag-uwi ko sa bahay, naroon si Mang Castor. Bigla siyang pumalakpak at ngumiti sa akin. Magaling! Isa ka na talagang mambabarang. Binabati kita, Grace. Mabuti na lang at nagawa kong mapigilan ang aking galit. Bumalik kasi sa alaala ko ang lahat ng masakit na aking pinagdaanan. Napuno po ng puot ang puso ko. Salamat po dahil itinatak niyo sa isipan ko ang lahat ng dapat kong gawin. At dahil sa itim na libro, kaya ko nang kontrolin ang aking kapangyarihan. Natutuwa ko na marinig ang bagay na yan mula sa'yo. Nakita ko ang ginawa mo kina Adelina at Mikoy. Hanggang kailan mo sila pahihirapan? Magdurusa sila hanggat hindi nila inaamin ang kanilang kasalanan. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nagsisisi at humihingi sa akin ng tawad mula sa kanilang puso. Mag-iingat ka. Alam mo naman ang pwede mangyari. Huwag ka lang susobra at bantayan mo ang kalusugan mo. Baka masyado ka nang naglalabas ng lakas. Kapag nilabanan nila ang sumpa mo at mahina ka, pwede kang matalo. Alam ko po, nangyari na yun nung una kaya hindi ko hahayaan na maulit muli. Basta't palagi mong tatandaan ang bilin ko. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakadalaw dahil may problema rin ako sa amin. Sana maayos na ang lahat sa pagbalik ko. Sana nga po, sila lang naman ang hinihintay ko. Matapos ang araw na yun, nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Palihim akong dumadalaw kina Nanay Adelina at Tatay Mikoy. Nakita ko kung gaano sila nahirapan. Nabalitaan ko ring humingi sila ng tulong at nagpunta sila sa dating tumulong sa kanila. Pero wala rin itong nagawa. Alam niya na siguro kung ano ang kaya kong gawin at marahil nakita niya ang tunay na ugali ng mga taong tinulungan niya noon. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin sila humihingi ng tawad sa akin hanggang sa naisipan kong muling magpakita sa kanila. Kumusta kayo? Masaya bang maghirap? Grace, ikaw ba yan? Siya nga, masaya ka na ba? Naghihirap na nga kami, gaya mo noon. Hindi ako masaya, sobrang tuwa ko. Pero alam nyo ba, nalulungkot din ako kasi naghihirap kayo. Pakiusap, tama na Grace. Hirap na kami. Masama kaming tao pero hindi nararapat sa amin ang ginagawa mo. Hindi nararapat? Paano naman yung ginawa niyo sa akin? Yung paulit-ulit yung pananakit sa akin, pagmamaltrato at paninisi niyo kahit patay na ang mga magulang ko. Patawarin mo kami. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Adelina, mahal, humingi na lang tayo ng tawad. Para saan? Hindi niya tayo pakikinggan. Kinasusuklaman niya tayo. Yun ba talagang tingin niyo sa akin, Nanay Adelina? Ganito ba ako kasama para hindi magpatawad? Kung ang Diyos nga ay kayang magpatawad, ako pa kaya na tao lamang? Dinamay mo pa ang Diyos sa kasamaan mo. Mahiya ka nga, Grace. Mahal, tama na. Aminin na lang natin ang mga nagawa natin sa kanya. Magsisi tayo. Maling-mali naman talaga ang ginawa natin. Ang galit natin sa mga magulang niya ay ibinuntun natin sa kanya kahit na wala siyang kinalaman sa nangyari. Natahimik si Nanay Adelina sa mga sinabi ni Tatay Mikoy. Maging ako ay hindi makapaniwala sa aking narinig. Inamin niya na meron silang kasalanan. Hindi ko rin akalain na sasabihin niya ang lahat ng yun. Lalo na't kilala ko si Tatay Mikoy bilang matapang at hindi nagpapatalo. Dahan-dahang naglakad si Tatay Mikoy palapit sa akin. Laking gulat ko nang bigla siyang lumuhod at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Pakiusap, Grace. Tanggalin mo na ang nilagay mo sa amin na sumpa.
Ako na ang humihingi ng tawad para sa asawa ko at sa aking sarili. Ano bang sinasabi mo, Mikoy? Nahihibang ka na ba talaga? Nahihibang pala talaga ang tawag mo sa taong tinanggap ang kanyang pagkakamali. Mabuti pa si Tatay Mikoy. Aminado siya sa kanyang mga pagkakamali. Pero totoo ba talagang nagsisisi ka na, Tay? Oo, Grace. Mukha ba ako nagpapanggap? Kung ang pag-aamin ng mga kasalanan ko ang tanging paraan para mapatawad mo kami, gagawin ko yun ng buong puso. Ano bang saysay ng pagsisinungaling? Sa uli, malalaman mo rin ang totoo. Mas mabuti pang tanggalin ko ang maskara kaysa magdusa habang buhay. Kaya sana, bigyan mo pa kami ng ikalawang pagkakataon. Kung ganon, tinatanggap ko na po ang paghingi nyo ng tawad. Makakaasa kayo, mawawala ng paghihirap nyo. At ako, paano naman ako? Hindi mo ba ako pagagalingin? Ang sumpang nilagay mo sa akin, hindi mo ba ito aalisin? Ang tanong, nagsisisi na ba kayo talaga? Parang hindi ko pa nakikita na talagang nauunawaan yung pagkakamali nyo. Mukhang kulang pang dinaranas yung paghihirap para buksan ang inyong mga mata sa katotohanan. Hindi kumibo si Nanay Adelina sa sinabi ko. Ramdam na ramdam ko na ayaw niyang aminin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Kaya umalis na lamang ako. Hinayaan ko siyang mag-isip at pagdusahan ang mas malalang sakit na binigay ko sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay, pagod na pagod ako. Nahiga ako sa banig at pinagnilay-nilayan ng lahat ng mga nangyari. Hindi ko akalain na darating ako sa ganitong punto ng buhay ko. Sa totoo lang, Miss Sweeney, talagang nakukonsensya na ako sa mga nagawa ko. Pero nangingibabaw pa rin sa akin ang kagustuhang mapagbago sila. Gusto ko sanang aminin nilang dalawa ang mga kasalanan nila sa akin. Ayoko talagang umabot sa ganitong sitwasyon, pero pakiramdam ko kailangan kong gawin ito. Kung hindi ko sila imumulat sa katotohanan, hindi nila makikita ang mga pagkakamali nila. Maaari pa silang malugmok sa galit dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Alam kong hati ang opinyon ng mga nakikinig sa aking kwento, pero gusto ko lang linawin na wala akong ibang intensyon kundi ang marinig mula sa kanila na nagsisisi sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Alam ko namang hindi perpekto ang lahat ng tao, nagkakamali at nagkakaroon ng kasalanan. Kaya naman nais kong magbago sila at bigyan sila ng pagkakataon para ayusin ang kanilang sarili. Pero hindi mangyayari ang lahat ng yon kung hindi ko ipaparanas sa kanila ang sakit na pinagdaanan ko sa poder nila. Ilang araw ang lumipas at marami akong naririnig na balita tungkol kay Nanay Adelina. Patuloy pa rin siyang nagmamatigas, hindi katulad ng kanyang asawa. Si Tatay Mikoy sa kabilang banda ay naalisan ko na ng sumpa at nakita kong siya ang tunay na nagbago. Halos araw-araw, pinapaalalahanan niya ang kanyang asawa na magbago na at aminin ng mga nagawang pagkakamali. Pero sadyang matigas ang puso ni Nanay Adelina. Hindi niya matanggap na tama ako at mali siya. Ang totoo niyan, akala ko noon si Tatay Mikoy ang magmamatigas. Pero mali pala ako dahil si Nanay Adelina ang ayaw magsisi. Hanggang isang araw, dumalaw si Tatay Mikoy sa bahay na tinutuluyan ko. Malumanay siyang humingi ulit ng tawad sa akin at kinumbinsi ako na tigilan ang pagpapahirap sa kanila. Alam kong walang kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Hindi ko alam kung paano ko babawi sa'yo. Pero gusto ko munang magpasalamat dahil inalis mo ang sumpang inilagay mo sa akin. Masaya po ako na sa wakas ay namulat na kayo sa katotohanan, pero gusto ko rin pong humingi ng pasensya dahil humantong pa sa ganito. Naiintindihan kita, pero may gusto lang sana akong hilingin sa'yo. Patawarin mo na sana si Adelina. Alam ko na hindi pa siya humihingi sa'yo ng tawad, pero kung makikita mo ang kalagayan niya ngayon, maaawa ka sa asawa ko. Wala akong magagawa roon, Tay. Siya na ang pumili ng kapalaran niya. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi pa naman huli ang lahat. May oras pa siya para magbago at hindi naman ako kasing sama ng iniisip niyo. Hindi ko magagawang pumatay ng tao pero habang buhay siyang magdurusa kung hindi siya hihingi ng tawad. Ano ba ang dapat niyang gawin? Hindi po akong makakasagot niyan kundi kayo. Bakit ako? Ikaw dapat, di ba? Dahil ikaw ang naglagay ng sumpa. Ako nga ang naglagay ng sumpa, pero kayo ang makakasagot ng tanong nyo. Ano ba ang ginawa nyo para makawala sa sumpa? Yun ang dapat gawin ni Nanay Adelina. Pasensya na, pero wala na po sa akin ang solusyon. Nasa inyo na po ito.
Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin na kinukuha ni Tatay Mikoy ang aking loob. Sa tuwing bumibisita siya, nagdadala siya ng mga pasalubong, mga paborito kong pagkain gaya ng adobo at mga prutas. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin inalis ang sumpa kay Nanay Adelina. Tay, kahit ano pa po ang gawin nyo, wala na akong magagawa. Hindi ko mababawi ang sumpa kay Nanay Adelina. Kung talagang gusto niyang makabawi, siya ang dapat humingi ng tawad. Doon palang mawawala ang sumpa. Grace, ganun pa rin ang sinasabi ng asawa ko. May mga tao talagang hindi kayang patawarin ang sarili nila. Pero mahal ko siya. Hindi ko kayang mahirapan siya. Kung makakausap mo sana siya, baka magbago ang isip niya. Walang ibang makakatulong sa kanya kung hindi siya mismo, Tay. Sa ngayon, hihintayin ko na lang siyang lumapit sa akin. Huwag na kayong magsayang ng oras na suyuin ako dahil hindi kayo ang kailangan gumawa nun. Wala bang ibang paraan para matigil na ito? Wala, dahil ito po ang layunin ko. Sana kahit papaano ay lumambot ang puso mo. Malambot na po ang puso ko. Sadyang ayaw niya lang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Tumango lang si Tatay Mikoy at umalis na nag-iisip. Mula noon, tuwing bumibisita siya sa bahay, palagi niyang ikinukwento si Nanay Adelina. Palagi siyang nag-aalala at kinakausap niya raw ang kanyang asawa. Pero kahit gaano pa siya katagal na magmakaawa o nagtangkang makipag-ayos sa akin, hindi pa rin ako pumayag na alisin ang sumpa kay Nanay Adelina. Sabi niya, habang tumatagal, unti-unting nagiging malungkot ang kanilang pagsasama. Palagi na rin silang nagtatalo. Hanggang isang umaga, nagising ako sa ingay sa labas. Agad akong bumangon at nakita ko ang mga umampon sa akin. Laking gulat ko nang makita sina Nanay Adelina at Tatay Mikoy na naglalakad papasok sa bakuran. Nakangiti si Tatay Mikoy pero kita ko na may lungkot sa kanyang mga mata. Bakit nandito kayo? Grace, nagpunta kami para makipag-ayos. Alam kong matagal na kami nagkasala at nagpahirap sa buhay mo. Pero narito kami ngayon para humingi ng tawad. Gusto naming malaman mo na nagsisisi na kami. Oo, Grace. Naiintindihan ko na ang mga nagawa ko. Pasensya na kung hindi kita tinrato ng maayos. Ang galit ko ay binuhos ko sa'yo. Yan ang aking pagkakamali. Pakiusap, patawarin mo na ako. Natutuwa ako na marinig ang mga salitang yan mula sa inyo. Naiintindihan ko na hindi mo kasalanan ang mga nangyari sa nakaraan. Patawarin niyo rin sana ako sa mga nagawa ko. Hindi na mahalaga mga nangyari. Ang importante, nalaman na natin ang ating pagkakamali. Bakit ngayon lang kayo humingi ng tawad? Bakit hindi niyo ito ginawa noon? Ang mga salita niyo ay parang hangin, walang saysay kung walang gawa. Nakita na namin ang aming mga pagkakamali. Ipinaliwanag na ni Mikoy sa akin. Gusto naming maging mas mabuting tao. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Sinunod ko mga sinabi mo, Grace. Kung talagang nagsisisi kayo, ipakita niyo sa akin. Alam namin yun, Grace. Kaya nga kami nandito. Kung totoo man ang sinasabi niyo, ipakita niyo. Huwag kang mag-alala dahil ipapakita ko sa'yo na totoong nagsisisi na ako. Akala nyo ba madali lang ito? Nagdusa ako ng sobra sa kamay nyo. Napakahirap sa akin na magpasensya at patawarin kayo. Sinubukan kong iparamdam ang sakit na dinanas ko. Sa mga nagdaan, sinubukan kong ayusin ang mga sugat sa puso ko. Pwede bang patawarin mo na lang siya, Grace? Hindi ko din alam kung kailan kami makakabawi. Pero nandito kami ngayon, kumakatok sa puso mo. Patawarin mo kami. Alam kong hindi madali ang mga pinagdaanan mo. Pero handa kaming gawin ang lahat. Mapatawad mo lang kami. Alam kong kasalanan niyo ang lahat kung bakit naging ganito ako. Pero hindi na maibabalik ang dati. Pwede bang bigyan mo kami muli ng pagkakataon? Umabot na kami sa bagay na ito kaya hindi na kami susuko. Sana matanggap mo ang aming paghingi ng tawad. Handa kami sa lahat ng bagay para makabawi. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon pero kailangan na ipadama at ipakita nyo. Gusto kong makita na totoo ang mga sinasabi nyo. Yan ang gusto naming ipakita sa'yo, Grace. Magsisimula kami sa lahat ng kailangan at hindi na namin sasayangin ang pagkakataon na ibinigay mo sa amin.
Alam kong mahihirapan kang magtiwala sa amin, lalo na sa akin dahil matagal kong napagtanto ang aking kamalian. Pero makakaasa ka na tutupad kami sa aming sinabi. Sana nga po, huwag niyo na sanang sayangin ang pagkakataon na ito dahil baka sa susunod hindi ko na magawang magpatawad. Alam namin yon, Grace. Ilang beses mo na kaming binigyan ng tsansa para magbago. At ngayon napag-alaman ko na mali ang mga ginawa namin sa'yo. Hindi ko alam na naging halimaw na pala ako sa harap ng anak ng aking kaibigan dahil sa galit. Mabuti naman at namulat na ang mga mata niyo, Nanay Adelina. Hindi ko naman gusto na saktan at pahirapan kayo. Gusto ko lang ipakita ang inyong mga pagkakamali. Kaya nga, salamat dahil iminulat mo kami sa katotohanan. Napangiti ako sa mga nangyari. Habang nagiging malinaw na ang lahat, alam kong magiging bahagi na sila ng aking bagong simula. Kung ito ay magbibigay ng pagbabago, handa akong makita ang kanilang tunay na pagkatao. At nagpatuloy kami sa pag-uusap, na puno ng pangako mula sa kanila ang usapan. Puno rin ng pag-asa na balang araw ang mga alaala ng sakit at hapdi ay mapapalitan ng saya. Habang nag-uusap kami ni Nanay Adelina at Tatay Mikoy, unti-unti kong nakilala ang kanilang mga tunay na damdamin. Ang mga pagkakaiba ng aming nakaraan ay tila naging tulay upang matuto kaming pare-pareho. Bakit ba kasi sa akin yung sinisi ang lahat ng nangyari? Ano po bang dahilan? Napuno kami ng galit. Namatay ang magulang mo at nagsinungaling sila sa amin. Kaya ikaw ang napagbuntunan namin. Pero ngayon, alam ko na mali ang nagawa namin. Ngayon naiintindihan ko na po, sana noon pa lang napag-isip-isip nyo na, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Babawi kami. Pangako. Naramdaman ko ang tindi ng kanilang pagsisisi. Sila ang mga taong minsang nagdala sa akin ng labis na sakit, pero sa mga oras na yun, naramdaman kong may pag-asa pa. Tapos na po ang usapan na to, wala na akong dapat pang sabihin. Hindi kita pipilitin na alisin mo ang sumpa sa akin, pero sana matapos na ang lahat ng ito. Narinig ko na po ang gusto niyong sabihin, Nay, kaya makakaasa kayo na matatapos na po ang lahat. Salamat, Grace. Hanggang sa mga oras na yon, nanatili pa rin ang hinanakit ko sa kanila. Pero sa kanilang pagluhod sa harapan ko, nabuhayan ako ng pag-asa. Makakaasa kayong pagbibigyan ko kayo ng pagkakataon, pero kailangan tuparin niyo ang inyong pangako. Ang mga ugat ng takot at galit ay kailangan ng malimutan. Ipinapangako ko, simula ngayon, magiging mas mabuti kaming tao. Hindi na kami uulit sa mga pagkakabaling ito. Aasahan ko lahat ng sinabi niyo. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon, anak. Sana lang hindi ako nagkamali sa pagpapatawad ko sa inyo. Makakaasa ka. Makalipas ang ilang linggo, matapos ko silang makausap, talagang nagsumikap sila. Sinimula ni Tatay Mikoy ang pagtulong sa mga tao sa barangay at nakiisa siya sa mga gawain doon kagaya ng pag-oorganisa ng mga feeding program para sa mga bata. Isinama niya rin si Nanay Adelina para hindi naiinip sa bahay. Ipinakita nila na hindi lang sila sa akin bumawi, kundi sa ibang tao rin. Hanggang isang araw, nagpunta ako sa kanilang bahay. Narinig kong nag-uusap sila at rinig ko ang saya sa kanilang boses. Mukhang masaya po kayo ah. Oo, Grace. Pinag-usapan namin ang mga proyekto natin. Sama-sama tayong makakatulong sa iba. Kaya gusto naming ipaalam at hingin sa iyo ang tulong mo para sa susunod na feeding program natin. Makakaasa ba kami? Oo naman po, walang problema. Sa susunod na linggo na yon, asahan ka namin ha? Sige po, pupunta ako. Nakakatuwa naman dahil nagkakasundo na tayo. Nakaramdam ako ng saya dahil sa kanilang pamumuhay. Hindi namin alam na sa kabila ng mga nangyari, may magandang simula pa palang mangyayari. Oo nga, ipagpapatuloy natin ang mga proyekto natin. Salamat, Grace. Ang mga bata ay siguradong magiging masaya dito. Tiyak ko marami na naman tayong matutulungan. Masaya po ako sa pagbabago ninyo at gusto kong maging parte nito. Hindi kami magiging ganito kung hindi dahil sa'yo. Hindi po, pinili niyo po yan kaya masaya ako. Malaking parte ka ng pagbabago namin.
Salamat dahil iminulat mo kami sa kabutihan. Matapos ang araw na yon, sama-sama kaming gumawa ng mabuti hanggang sa muli kaming nagkita ni Mang Castor. Nakatanggap ako ng mga balita tungkol sa iyo, Grace. Binabati kita. Mukhang nahanap mo na ang kapayapaan sa puso mo. Salamat, Mang Castor. Ito na ang isang bagong simula. May mga aral akong natutunan sa mga pagsusumikap ng mga umampon sa akin. Itong laban mo ay nagbukas ng bagong daan. Lahat tayo ay may mga pagkakamali. At ang totoong yaman ay nasa kung paano natin pinapangatawan ito. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako masaya ngayon. Nararapat sa iyo na maging masaya dahil mabuti kang tao, Grace. Natutuwa ako sa tagumpay mo. Ang mga salita na narinig ko mula kay Mang Castor ay parang pintig sa puso ko. Natagpuan ko sa aking sarili ang higit pang kabutihan. Tumayo para sa mga pangarap at makipagtulungan bilang pagbabago sa kapwa. Bilang katibayan ng paghingi ng tawad ni Nanay Adelina at Tatay Mikoy sa akin, nag-ipon sila para muling mabawi ang minanang lupa ko sa aking mga magulang. Nalaman ko na isinanla pala nila ito. Nung sandaling yun ko rin nalaman na may lupa palang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Akala ko ay tanging yung bahay lang, pero bahagi lang pala ito ng kabuuan. Doon na nagsimula ang bago kong buhay. Sobrang saya ko po, Miss Winnie. Sabi nga, sa dulo ng mga alon at unos, pagkatapos ng pagsubok ay magbibigay daan ito para sa mas magandang tatahakin. Sa huli, ang mga sakripisyo ay nagbunga ng pagbabago, pag-unawa at tunay na pagkakaibigan. Kaming tatlo, wala na kaming natirang hinanakit mula sa nakaraan. Napalitan na yon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Samantala, nangako naman ako sa aking sarili na kailanman hindi ko nagagamitin ang pambabarang upang manakit ng aking kapwa. Muli kong ibinaon ang itim na libro kasama ang iba pang mga gamit sa pambabarang na iniwan ng aking mga magulang. Sa kabila ng mga nangyari, nalaman kong pwede pa rin tayong maging normal na tao. Tayo ang pumipili ng landas natin. Tayo ang nagdidesisyon sa ating buhay. Kahit ano pa ang mangyari sa atin, may kaakibat yon na responsibilidad. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Winnie. Sana ay maraming natutunang aral ang ating mga tagapakinig. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.